ay tawagan ko siya, si Jesus, kung kailan kailangan siya. Palagi naroon at karamay siya, si Jesus, kapag hindi ko na makaya, sa Kanya lang ako aasa. Kahit pilitin ko, puso ko'y maging ang kabiguan ay dumarating sa aming buhay. Kung ako'y naroon na at nagdurusa, ang aking gagawin ay tawagan ko siya, si Jesus, kung kailan kailangan siya. Palagi naroon at karamay siya, si Jesus, kapag hindi ko na makaya, sa Kanya lang ako aasa. Si Jesus, kung kailan kailangan siya, siya'y palaging naroon at karamay. Si Jesus, kapag hindi ko na makaya, sa Kanya lang ako aasa. Maiiwasan ba ang iba'y kapis ang dulo? Kahit kaibigan ay nagbibigay sama ng loob, kung ako'y masaktan, saan po ang aking gagawin? Ay tawagan ko siya, si Jesus, kung kailan kailangan siya. Palagi naroon at karamay siya, si Jesus, kapag hindi ko na makaya, sa Kanya lang ako aasa. Si Jesus, kung Purihin ang pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Mga kaibigan at mga kapatid, isang mapagpalang umaga sa ating lahat sa pangalan po ng ating Panginoon. Sa awiting ito na inyo pong napakinggan ay muli pong sumasa inyo ang programang Si Jesus ang Buhay na Pag-asa. Kayo po ay nakatune in sa himpilan ng New Gen FM 100.7 FM. Dito po tayo sa bulan, napapakinggan sa radyo at sa pamagitan din po ng Facebook Live, tayo po ay napapanood sa amang dako. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Randy Rosare ng United Pentecostal Church Bulan, na bumabati po sa inyo sa pangalan ng Panginoon at nag-aanyaya na tayo po ay muling magkasama-sama sa isang banal at makabuluhang pag-aaral ng mga salita ng Diyos. Sumayin niyo po mga kababayan at mga kaibigan ang kapayapaan
ng ating pong Panginoon. Sa anumang sitwasyon ng ating mga buhay, pagsubok man o pagpapala, at karamdaman man o kagalingan o kalusugan, sa anumang sitwasyon ng ating buhay, dalangin po natin sa Panginoon na patuloy niyo pong madama ang pag-ibig ng Diyos na hindi nagmamaliw sa lahat ng panahon. Welcome to our program, Si Jesus ang Buhay na Pag-asa. Ngayon po ay araw ng Biyernes. Salamat po sa Diyos sa panibagong umaga na ipinagkaloob niya sa bawat isa sa atin. Ang ating buhay ay patuloy po nating ipagpasalamat sa Diyos at ipaglingkod sa Kanya. Yamang alam po natin na ang ganitong mga pagpapagal ay hindi kailanman mawawala ng kabuluhan sa harapan ng ating Panginoon. At sa lahat ng mga kababayan po natin dito sa Bayan ng Bulan, sa 63 na barangay na sakop ng Bulan, good morning po sa inyong lahat mga kababayan, at maging sa ating mga kapatiran sa United Pentecostal Church Bulan. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon mga kapatid sa tatlong congregation na ating pinangangasiwaan dito sa Bayan ng Bulan, sa tulong at biyaya ng ating Panginoon. Good morning sa ating mga kapatiran dyan sa congregation ng UPC Magsaysay Bulan, maging dyan sa congregation ng UPC Santa Remedios Bulan, at sa congregation ng Iquirino Bulan. Pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon. At maging sa ating bagong bukas na gawain, Daughter Church, dyan po sa Coastal Barangay ng Barangay Aguinaldo Bulan. Good morning sa ating mga kapatiran dyan. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. At nais ko pong batiin ang mga nakausap po natin kahapon sa ating lakad dyan po sa area ng Castilla, Sorsogon. Malakas po yung New Gen FM signal dyan po sa area ng Castilla, Sorsogon. Batiin po natin dyan sa Barangay Kirapi, Castilla, Sorsogon. Galing din ako dyan sa Makalaya, sa Burabod, mga kapatid. Marami tayong mga nakadaupang pala dyan, mga listener po natin. Isa dyan yung dumayo pa ng Bulan upang magpabautismo sa pangalan ng Panginoon. Si Brother Inso, si Brother Lorenzo Arieta. He is watching right now. Pero siya po ay unang nakapakinig sa atin. Hindi pa uso ang Facebook Live, mga kapatid. Radyo ang kanyang unang napakinggan. Ayan. He's watching right now, Brother Lorenzo Arieta. Ayan. At ang kanyang mga kasama, ang kanyang kapatid sa Pasay, Sister Lori Arieta. Ayan. Pagpalain ka ng Panginoon dyan sa Pasay City. At maging ang kanilang mga kasama dyan sa Barangay Kirapi, Castilla, Sorsogon, si Nanay Vicky, Sister Cristina Andes, Sister Janice Malasa, Felix Militar. Pagpalain po kayo dyan ng Panginoon. Malungkot lang dahil hindi ko na naabutan yung kanilang Padre de Pamilya. Matagal pala akong hinihintay dyan para usap personal, ngunit si tatay ay binawian na ng buhay 2 months ago. So, nakalungkot mga kapatid na hindi kami nagkakilala personal, bagamat siya'y matagal na nakasubaybay lagi sa ating programa mga kapatid. Gayunpaman, salamat sa Diyos na kahapon ay personal po akong nakapunta dyan sa kanilang tahanan upang sila ay makumusta at makapanalangin magkakasama sa biyaya po ng ating Panginoon. At dyan din po sa Barangay Burabod, Castilla, may mga nakausap din po tayo dyan na member ng Assemblies of God, si Brother Gilbert Gayosa, Brother Ramon Mirandilla. Ayan, pagpalain po kayo dyan ng ating Panginoon. Maybe
They're watching right now, mga kapatid. At sumaka nila po yung kapayapaan, biyaya ng ating pong Panginoon. Praise the Lord. Patuloy po tayo sa programang Si Jesus ang Buhay na Pag-asa. Brother Rudy Albuero, thank you for watching. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Joy Aguilar, Sister Rebecca Openda, pagpalain po kayo ng ating Panginoon. At sa mga viewers po natin o sa mga OFWs na mga taga-subaybay, good morning po sa inyo. O di ko alam kung umaga dyan sa inyong kinaroroonan, kung gabi, depende po sa inyong bansang kinaroroonan ngayon. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Sister Ai Zabala, Sister Angelita Liguro, Brother Pen Tihada, at marami pang iba, si Mamay Edin Nabua. Paki-share na lang po ng ating episode ngayong umaga. Kung nagiging pagpapala po sa inyo ang programang ito, ay ibahagi po natin sa mas marami, sa mga ka-friend po natin sa Facebook, upang marami pa po ang maabot ng salita po ng ating Panginoon. Si Pastora Sheila May Pinyaranda, dyan po sa Sabah, Malaysia, UPC. Pagpalain po kayo dyan ng ating Panginoon. Sister Rose San Juan Pauyo, sa lugar po ng Piudoran Albay, UPC. Pagpalain po kayo dyan ng ating Panginoon. Sister April Santos. Batiin din natin si Nanay Levy, dyan po sa lugar ng Barangay Hamurawon. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Si Brother Reuben Gordola, dyan po sa Barangay Santa Remedios. Pagpalain po kayo ng Panginoon. At paki-update po ako, Brother Reuben, kung si Brother Eber ay nasa hospital pa at kung saang hospital, para madalaw po natin ngayong araw. Kasi kagabi po ay hindi po natin naihabol dahil gabi na po kami nakarating from Castilla. So may mga importante po tayong nilakad dyan po sa area ng Castilla. May mga na-evangelize po tayo dyan kahapon at naging bagong kaibigan na binabahaginan ng salita po ng ating Panginoon. Sister Laura Gumban, thank you for watching. Jonas Maralit, pagpalain po kayo ng Panginoon. Sister Gloria Trinidad, Sister Beng Sasi, Sister Gemma Guelas, yan, sa ating mga taga-subaybay, Brother Ente Guyal, ayan, Sister Marjorie, pagpalain po kayo ng Panginoon dyan sa Barangay Aquino. Lahat ng mga kapatiran dyan sa area ng Barangay Aquino, ang D family, sina Brother Raymar, sina Sister Madeline, maging ang Gotis family, sina Sister Nelly and family, sina Brother Pando and family, sina Brother Louie, ayan, Brother Willie, pagpalain kayo ng Panginoon at ang inyong family. Ganon din dyan sa dulo ng Zone 7, magkadikit lang yan sa Aquino, ang EOI family, si Sister Jane, i-bless po kayo ng ating Panginoon, si Sister Ruth, at ang inyong family, pagpalain po kayo ng ating Panginoon. At ipinag-aanyaya po natin sa ating mga kababayan ang ating mga schedule ng gawain. Araw ng Sabado hanggang Linggo, batch by batch po yan. Diyan po sa congregation ng Magsaysay UPC Church, Bulan, araw ng Sabado alas 6:30 ng umaga ang ating pagsamba. At dito naman po sa congregation ng UPC Iquirino, araw ng Sabado, alas 8 ng umaga ang ating pagsamba. At pagdating ng araw ng Linggo, alas 7 ng umaga ang ating pagsamba dyan po sa congregation ng UPC Santa Remedios, Bulan. At araw ng Linggo naman ng hapon, ay dyan po tayo sa bago nating gawain na binuksan, Linggo alas 3 ng hapon sa Barangay Aguinaldo, Bulan. Yan. At ang mga nanay, may exclusive po kayong gawain
Diyan po sa Santa Remedios Church, Linggo 1:00 ng hapon sa Ladies Ministry, mga kapatid. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. At batiin natin si Brother Nestor Gocoyo, Estartes, diyan po sa Barangay Santa Remedios. At maging ang Solidad family, Isiha family, diyan sa Santa Remedios. At maging ang Guneo family. Pagpalain po kayo dyan ng Panginoon. Maging ang family na Brother Marjon, pagpalain po kayo ng Diyos. And next week ay dadalaw po ako dyan sa kanilang tahanan para maihandog sa Panginoon ang kanilang anak. Pagpalain po kayo ng Diyos. At sa pagkakataong ito, mga kapatid, tayo po ay dadako sa pagpapatuloy ng ating gawain. Mamaya, dahil ngayon ay araw ng Biyernes, meron pong Bible study dyan sa Barangay Biton, Magallanes. Ang Labini family, pagpalain po kayo dyan ng Panginoon. Thank you po sa patuloy nyong pag-accommodate sa ating gawain. Dyan po sa Labini family. Ang Bueson family, Bruselo family, Belmonte family, pagpalain po kayo dyan ng ating Panginoon. At sa lahat ng mga dumadalo po dyan, hindi ko man marahil maubos isa-isa, dumadami po yung mga kapatiran natin dyan sa Barangay Biton, Magallanes. At ganun din dyan sa Barangay Lapinig, Magallanes, ang Napi family, ang Santos family. I-bless po kayo ng Panginoon at maging ang Mendez family. At sa Tula-Tula Sur, Magallanes, ang Rosary family, Buen family, Gulyoso family, at lahat ng mga kapatiran natin dyan, pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Praise the Lord. Tayo po ay dadako sa panalangin bago tayo dumako sa salita po ng ating Panginoon. Panginoong Jesus, ngayong umaga kami po ay muling nagpapasalamat sa biyaya mo at buhay na ipinagkaloob sa amin kasama ng aming mga taga-subaybay sa radyo at maging sa Facebook Live. Dalangin po namin, O Diyos, ang iyong kalinga at habag, ipadama mo sa aming mga kababayan sa anumang sitwasyon na kanilang pinagdadaanan sa buhay. Dalangin namin, Panginoon, ang aming mga kababayan somewhere in Mindanao na nasa stage of survival and recovery dahil po sa matinding paghagupit ng malakas na lindol sa kanilang lugar. Dalangin namin, Panginoon, ang comfort, provision, at patuloy na encouragement, pagkaloob mo po sa aming mga kababayan na kasi sa kanilang pagbangon, ang madama nila ay pag-asa sa tulong at biyaya mo, Panginoon. At dalangin din namin, Panginoon, ang mga may karamdamang taglay, pagkalooban mo po ng kagalingan. Dalangin namin, O Diyos, sa oras na ito, si Brother Eber Gonya, na aking nabalitaan na nasa ospital ng isang araw. Ipagkaloob mo po sa kanya ang kagalingan at himala sa buhay, Panginoon, physically. Patuloy mong increase ang kaniyang pananampalataya na sa panahon ng pagsubok, ikaw ang Diyos na kailanman ay hindi magkukulang at magpapabaya sa kanya. Ganun din si Brother Junior Biocado, dalangin namin ang kompletong kagalingan, iyo pong ipagkaloob sa kanya sa oras na ito. In the name of our Lord Jesus Christ. Patuloy mong igawad sa kanya ang iyong biyaya at habag, buhay at kalakasan, at patuloy pa namin siyang makapiling sa paglilingkod sa iyo. At ang lahat ng mga may sakit, karamdaman ngayon na sumasabay sa panalangin ito, pagkalooban mo ng katugunan, ganon din yung mga nasa kapighatian ng buhay, nasa pagdadalamhati,
nasa mabibigat na pagsubok sa kasalukuyan. Ikaw po ang kaloob ng katagumpayan, Panginoon, sa bawat isa. Maraming salamat po, O Diyos. Sa iyo lamang ang papuri at pagsamba. Pagpalain mo po ang iyong banal na salita na ngayong umaga ay amin pong ipaglilingkod muli sa aming mga kababayan at taga-subaybay. Maraming salamat, O Diyos, sa iyong kaluwalhatian, papuri at pagsamba. In the name of our Lord Jesus Christ we pray. Amen and amen. Kapag hindi ko na makaya, sa Kanya lang ako aasa. Maiiwasan ba ang iba'y labis ang tulong? Praise the Lord. Patuloy po tayo mga kapatid sa programang si Jesus ang buhay na pag-asa. At sa pagkakataong ito tayo po ay dadako na sa pinakamahalagang bahagi ng ating programa, ang paghahayag ng salita po ng ating Panginoon. Kasabay po ng pagbukas ng ating mga puso at isipan, buksan din natin ang ating banal na kasulatan, mga kapatid, in the book of John chapter 11 from verse 17 to verse 21. Ganito po ang ating mababasa, mga kapatid. Pagdating ni Jesus, nalaman niyang 4 na araw nang nakalibing si Lazaro. May 3 kilometro lamang ang layo ng Jerusalem sa Betania, at maraming Hudyo ang dumalaw kina Marta at Maria upang makiramay sa pagkamatay ng kanilang kapatid. Nang mabalitaan ni Marta na dumarating si Jesus, sinalubong niya ito, ngunit si Maria ay naiwan sa bahay. Sinabi ni Marta, "Panginoon, kung narito po kayo, hindi sana namatay ang kapatid ko. Subalit alam kong kahit ngayon, ipagkakaloob sa inyo ng Panginoon o ng Diyos ang anumang hingin ninyo sa Kanya." Pagpalain ng Panginoon ang Kanyang banal na salita. So ngayon po, mga kapatid, ay pag-aralan natin yung senaryo, isang tagpo sa panahon na si Jesus Christ ay nasa Kanyang earthly ministry, na may matututunan po tayo, mga kapatid, sa tagpong ito. Alam po natin, mga kapatid, na si Jesus Christ at yung magkakapatid na si Marta, si Maria, at Lazaro ay matalik na magkakaibigan. Meron tayong kasabihan na ang tunay na kaibigan ay makikilala mo sa panahon ng kagipitan. Ika nga, ang tunay na samahan ay walang iwanan. Subalit tila baga kasalungat ang nangyari sa panahon na kung saan ang magkakapatid na si Maria, Marta at Lazaro, kung kailan higit nilang kailangan ang Panginoong Hesukristo, saka naman ang Panginoong Hesus ay hindi pumunta doon sa kanilang tahanan. Ipinatawag ng magkakapatid na si Marta at Maria ang Panginoong Hesukristo nung ang kanilang kapatid na si Lazaro ay mayroong taglay na sakit at karamdaman. Sabi sa binasa natin, 3 kilometro lamang ang layo ng Jerusalem sa Betania. Yung 3 kilometro na ito, mga kapatid, napakalapit lang para hindi mapuntahan ni Jesus yung kanyang mga matalik na kaibigan. Tandaan natin,
mayroon ding nakatala sa Biblia na dinalaw ng Panginoon si Maria at Marta, na kung saan sinaway ng Panginoon si Marta sapagkat abalang-abala sa mga material na bagay upang ipaghanda si Jesus. Samantalang si Maria ay nagbigay ng oras, ng panahon upang makinig ng salita ng Diyos. So ang sabi ng Panginoon kay Marta, naliligalig ka sa maraming mga bagay, datapwat isang bagay ang kailangan, na kung saan pinili ni Maria ang mas magaling na bagay, yung makinig ng salita ng Diyos, na kailanman ay hindi aalisin sa kanya. So ibig sabihin, hindi po bago sa Panginoong Hesus yung madalaw niya yung kanyang mga kaibigan na si Maria, si Marta, at lalong-lalo na may sakit si Lazaro. At kung babasahin natin the whole chapter 11 of John, yan, pakitingnan nyo na lang sa inyong Biblia kasi medyo limited yung ating time to read na yung buong chapter. Nung matanggap ng Panginoon ang balita na si Lazaro ay may sakit, sa halip na siya'y pumunta doon sa may sakit na si Lazaro, ay pumunta pa siya doon sa mas malayong lugar na tila baga sa makataong paningin ay inignore, pinabayaan ng Panginoong Hesus ang kanyang matalik na kaibigan na si Lazaro. At kung babasahin natin the whole chapter, lumala nga po yung karamdaman ni Lazaro at nangyari na siya po ay tuluyang namatay. Nung si Jesus Christ ay ipinatawag, si Lazaro ay may sakit pa lamang. Hindi si Jesus pumunta. Nung si Lazaro ay lumubha ang karamdaman, hindi rin si Jesus pumunta. Si Lazaro ay natuluyang mamatay, hindi rin si Jesus nakiramay. At nung si Lazaro ay inilibing, hindi rin nakipaglibing ang Panginoong Hesus. Now, kung titingnan natin ang pangyayaring ito sa makatao lamang na damdamin, abay hindi mo iisipin, kaibigan pa ba ito si Jesus? Dahil alam naman natin, hindi naman hinihingi kung ang kaibigan mo ay nasa panganib, ay talagang gagawa ka ng kaparaanan upang siya ay madamayan mo, matulungan mo, na hindi nga siya nagbigay limos nung nakaburol si Lazaro. Kaya magkakaroon ka marahil ng katanungan, anong klaseng kaibigan ito si Jesus Christ? Anong klase siyang kaibigan para hindi niya puntahan, malapit lang naman ang Jerusalem sa Bitanya, anong klase siyang kaibigan para pabayaan niya yung may sakit na si Lazarus, pabayaan niya na lumubha ang sakit, pabayaan niyang mamatay, hindi niya pinuntahan habang nakaburol, hindi rin siya nakipaglibing nung inilibing, at di man lamang siya nagpadala ng limos. Kung hindi natin lalawakan ang ating pananaw, ang ating kaisipan, ay para bang nakakatisod, nakakadismaya ang Panginoong Hesukristo. Subalit, alam po ba natin na lahat ng mga bagay na pinapahintulot ng Panginoon na mangyari, naiintindihan mo man o hindi, tiyak na ang Diyos ay may dahilan. Ang Diyos ay mayroong layunin. Alam niyo, ang Panginoon, ang gusto niyang makita sa atin ay ang pagtitiwala at pananampalataya. Kaya sa Bible po, ang Panginoon hindi siya mahilig mag-explain sa mga doubter na tao, sa mga mapag-alinlangan. Wala tayong gaanong mababasa sa Bible na ang Panginoon
nagkukumahog mag-explain ng kanyang sarili doon sa mga hindi naman nananalig sa kanya. Sapagkat ang nais ng Diyos ma-establish ng kanyang mga anak, kung tayo ay may na buong relasyon sa Panginoon, ang dapat makita ng Diyos sa atin ay yung trust, tsaka yung faith natin sa Panginoon. Yung pagtitiwala at pananampalataya. Alam nyo, kapag may tiwala ka sa isang tao, hindi mo kailangang mag-require lagi ng explanation sa mga bagay na hindi mo man agad naiintindihan. Kapag may tiwala ka sa isang tao, hindi ka magre-require lagi ng please explain this. Ipaliwanag mo nga ito. Kasi mayroon kang trust, mayroon kang tiwala sa taong yon. Na kahit hindi mo man agad naintindihan yung ibig niyang sabihin, pero ang iiral sa iyo, may tiwala ako, kilala ko yan. Ayan. Kung sa tao nga, nagtitiwala tayo, how much more sa Panginoon? Let us remember that God's delay, it doesn't mean denial. May mga panalangin po tayo na hindi natin pwedeng pilipitin, brasuhin ang Panginoon para ito ay ipagkaloob ng Diyos sa atin sa itinakda nating panahon. Tandaan natin na ang Diyos ang nagtatakda ng lahat ng bagay. Hindi natin pwedeng bigyan ng Diyos ng deadline, ng palugit, sapagkat ang Diyos ay kumikilos as long as na may pananampalataya ka. Maaring may mga delay na nangyayari for a reason. Subalit tiyak na kung tayo ay may pananalig sa Diyos, never niya tayong pababayaan, hindi niya tayo iiwan. Kung pag-aaralan natin yung nangyari kay Lazarus, kung mababaw lang ang iyong pagtingin sa Panginoon, ay posible mo siyang mahusgahan na hindi totoong kaibigan, pabaya na kaibigan. May kaibigan bang ganon? Nagkasakit ka, di ka dinalaw. Lumubha na yung sakit mo, di ka dinalaw. Ang lapit lang naman. Namatay ka, hindi ka man lang dinamayan. Hindi ka man lang nilimusan. Hindi man lang nakiramay. At hindi man lang nakilibing. Kaibigan pa ba yun? Kung sa makataong damdamin lang, ay talagang magdaramdam ka na. Pero kapag tiningnan natin sa spiritual na layunin ng Diyos, during the time na si Lazaro ay may sakit, maraming mga tao sa paligid ni Lazaro ang walang pananampalataya kay Kristo. Kaya pinahintulot ng Panginoon na ang kaibigan niyang si Lazaro ay maging kasangkapan upang magkaroon ng demonstration yung kapangyarihan ng Diyos. Sapagkat ang nais at layunin ng Panginoon ay magkaroon ng pananampalataya sa Kanya lahat ng mga taong mapag-alinlangan na nakapaligid kay Lazarus. So hindi siya dumating habang may sakit. Hindi siya dumating nung namatay. Hindi rin siya dumating nung libing. Kailan dumating si Jesus Christ? Sabi-sabi nasa natin, 4 na araw nang nakalibing si Lazaro. Saka dumating ang Panginoong Hesukristo na matalik nilang kaibigan. Kung kayo, si Maria at si Marta, siguro malalim na yung tampo nyo. Malalim na yung hinanakit nyo. Na maaari nyo sabihin, ay dumating ka pa. Anong ginagawa mo rito? Huli na ang lahat.
Pero tandaan po natin, ang Diyos ay gumagawa sa kanyang perpektong panahon. Ang layunin ng Panginoon kung bakit hindi niya pinuntahan si Lazarus habang may sakit, hinayaan niyang mamatay dahil nais niyang ipakilala sa mga tao ang kanyang kapangyarihan na hindi lamang sakit ang pwede niyang pagalingin, kundi ang naaagnas ng si Lazaro, kasi 4 na araw nang nailibing, hindi pa naman po uso noon yung binabalsa mo yung patay. Kaya yung 4 kang araw nang nailibing, for example, 2 araw kang nilamayan, tapos 4 na araw ka nang inilibing, yung katawan ni Lazarus ay nasa stage of decomposition na po. Ibig sabihin, naaagnas na. Dumating si Jesus Christ kung kailan naaagnas na. Nangangamoy na ang katawang lupa ni Lazarus. Saka dumating si Jesus Christ. Bakit? Gusto niyang ma-establish sa mga tao na walang pananampalataya kung ano ang kapangyarihan niya upang ang mga tao ay wag nang mag-aalinlangan sa magagawa ng ating Panginoon. Mga kapatid, ang sakit lang naman ni Lazaro, lagnat eh. Alam nyo, kung lagnat lang naman yung sakit nyo, ang ibang walang pananampalataya, paracetamol lang, gagaling na yun eh. Bakit ka pa magpipray? Kung simpleng ubot sipon lang naman, may mabibili kang gamot sa butika na hindi mo talaga masasabing ang Diyos ang nagpagaling sa iyo. May kaagaw ang Panginoon, mga kapatid. Kaya pinahintulutan ng Diyos ni Jesus Christ na mangyari kay Pedro o kay Lazarus rather, yung sitwasyon na kahit sino mang tao sa paligid nila ay wala nang makagagawa. Yung buhayin ang patay na naaagnas na dahil 4 na araw nang nailibing. Ano ang tinuturo sa atin ng Panginoon, mga kapatid? Huwag nating bigyan ng ultimatum ang Panginoon na kapag hindi ng Diyos ginawa yung sinabi nating panahon at itinakda nating para bang may deadline ang Panginoon, magtatampo na tayo sa Diyos. Tandaan natin, Panginoon siya. Hari siya ng mga hari. Kaya kung may mga panalangin ka man na hindi ginagawa ng Diyos sa itinakda mong panahon, kung may mga kahilingan ka man or prayer request na hindi sa iyo binigay ng Diyos sa itinakda mong panahon, may layunin ang Diyos diyan. May itinuturo sa iyo ang Panginoon. Sapagkat ang Diyos ay kumikilos hindi ayon sa itinakda nating panahon, kundi ayon sa itinakda niya na panahon para sa atin. Kung matatandaan natin, maging si Maria ay nag-attempt na pangunahan si Jesus Christ. Doon po sa John chapter 2, unang himala na ginawa ng Panginoon doon sa kasalan sa Cana ng Galilea. Maganda ay tingnan po natin in John chapter 2. In verse 1, at ng 3 araw ay nagkaroon ng isang kasalan sa Cana ng Galilea. At naroon ang ina ni Jesus. At inanyayahan din naman si Jesus at ang kanyang mga alagad sa kasalan. At nang magkulang ng alak, ang ina ni Jesus, si Maria, ay nagsabi sa kanya, wala na silang alak. Ano ang sagot ng Panginoon sa verse 4? At sinabi sa kanya ni Jesus, babae, anong pakialam ko sa iyo?
Ang aking oras ay hindi pa dumarating. Ayon. Sino ang sinabihan ni Jesus nito? Yung kanyang ina. Tatanungin ko kayo mga kapatid, masama ba ugali ni Jesus bilang anak? Mga nanay na nakikinig ngayon, okay lang ba sa inyo nasagutin kayo ng ganito ng anak nyo? Sabi nga ng isang kausap ko, Pastor, masasampal ko yung anak ko kapag sinagot-sagot niya ako ng ganyan. Ano ang tawag ni Jesus kay Maria? John chapter 2, verse 4. Ang sabi ni Jesus kay Maria, Babae, anong pakialam ko sa iyo? Ang oras ko ay hindi pa dumarating. May pangangailangan na sa kasalan. Siyempre, si Maria bilang nagmamalasakit doon sa kapamilyang o pamilyang nag-anyaya sa kanila. Ang layunin lang naman ni Maria ay magmalasakit. Napagalitan pa siya. Sapagkat hindi natin pwedeng bigyan ng deadline ang Panginoon. When you pray, just pray. When you pray, just wait. And show your faith to our God. Magtiwala ka at maghintay. Because he that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings as eagles. They shall run and not be weary. And they shall walk and not faint. Resolbahin natin itong issue. Bakit ganito sumagot si Jesus sa kanyang nanay? Kung tao lamang si Jesus, kagaya ng pagtuturo ng iba, hindi daw Diyos si Jesus. Tao lang. Mga kapatid, ang hirap resolbahin nitong sagutan ni Maria at ni Jesus. Magnanay ito eh. Kung hindi Diyos si Kristo, masama ugali niya bilang tao, bilang anak. Ikaw ba naman, anak ka, sasagutin mo ang nanay mo hindi mo man lang tinawag na mami or inay or mama. Itinawag ni Jesus na babae, parang hindi ka mag-anak eh. Babae, anong pakialam ko sa iyo? Mabigat ito. Ang oras ko ay hindi pa dumarating. Pero pansinin niyo po yung reaction ni Maria. Basahin niyo yung verse na yan, mga kapatid. Nagalit ba si Maria? Hindi. Ang tanong, ba't di siya nagalit? Konsentidor ba siya? Sa maling sagot ng kanyang anak? Hindi rin nagalit si Maria. Resolbahin natin to. Kung tao lang si Kristo at hindi Diyos, kailangan mong aminin na masama ang ugali niya. Kasi kung ikaw ay tao at mabuti ang ugali mo, hindi mo sasagutin ng ganyan yung nanay mo. Pero dito, para maintindihan natin, nagsalita rito si Jesus hindi bilang tao, hindi bilang anak ni Maria, kundi bilang Diyos na nakatataas sa lahat. Kasi si Maria, hindi po siya ina ng Diyos. Matagal ko na po yung itinutuwid na lagi nating naririnig na ginawang panalangin na Holy Mary, Mother of God. Wala pong ganong salita sa Bible na si Maria ay ina ng Diyos. Sapagkat ang Diyos ay walang nanay. Ang Diyos ay hindi ipinapanganak. Ang Diyos ay walang pasimula at walang hanggan. Pero si Jesus Christ, dahil siya ay Diyos na nagkatawang tao, ang ipinanganak ni Maria ay yung pagiging tao lamang ni Jesus. Hindi ang pagiging Diyos. Kasi si Jesus ay may dalawang kalikasan. Siya ay totoong Diyos.
siya ay totoong tao. Kaya mariresolba lamang natin itong usapan ng mag-ina kapag pinaniwalaan natin ang katotohanan na hindi si Jesus tao lamang. Oo, siya po ay nagkatawang tao. Pero maliban sa pagiging tao, siya po ay umiiral bilang tunay na Diyos na hindi siya pwedeng diktahan ng kahit sino at hindi siya pwedeng pangunahan ng kahit sino. Kailangan dumating ang kanyang takdang oras, doon siya kikilos. Kaya hindi mo pwedeng kondisyonin ng Panginoon. Panginoon, di na ako magsisimba pag hindi mo binigay sa akin itong blessing. Sino ka para sabihin niya sa Panginoon? Manampalataya ka sa Diyos, sumunod ka sa Diyos, at maghintay ka ng kasagutan sa iyong panalangin. Kasi nung si Mary ay nag-attempt, ano ang sabi ni Mary? Wala na silang alak. Nag-aalala si Maria doon sa may paokasyon. Pero sinabihan siya ni Jesus Christ, babae, anong pakialam ko sa iyo? Ang oras ko ay hindi pa dumarating. Unawain natin na sumagot si Jesus kay Maria sa puntong ito. Hindi sa kalagayan niya bilang tao, kundi sa kalagayan niya bilang Diyos. Hindi niya nanay si Mary. Sa kalagayan ni Jesus bilang Diyos, hindi niya ina si Mary. Kaya si Mary ay hindi po angkop na tawaging Mother of God. Mali po yun. Unbiblical po yun. Unscriptural po yun. Ang tamang sabihin ay Mary, Mother of Jesus Christ in the flesh. Kasi si Kristo ay may laman. Doon sa kanyang pagiging tao, pagiging laman, doon lang siya may connection kay Mary bilang nanay niya. Pero sa kalagayan niya bilang Diyos, siya yung ama ng lahat. Kaya nga sabi ni Jesus, Juan 10:30, ako at ang ama ay iisa. Sapagkat ang nananahan sa pagkatao ni Kristo ay ang pagka-Diyos na tinatawag na Ama. Yun yung Espiritu. Kaya nga sabi ni Jesus Christ sa John chapter 14, verse 7, kung kilala nyo ako, ay kilala nyo ang aking Ama. At buhat ngayon, siya'y inyong makikilala at siya'y inyong nakita. Kasi hinahanap ni Felipe ang Ama. Hindi ka ba nananampalataya, Felipe, na ako ay nasa Ama at ang Ama ay nasa akin? Ang ibig sabihin, pag nakita mo si Jesus, pag nakilala mo si Jesus, nakilala mo ang Ama. Kaya hindi kami naniniwala na si Jesus at ang Ama ay magkaiba. Sapagkat ang sabi niya, Juan 10:30, ako at ang Ama ay iisa. Kaya kapag totoo mong kilala si Jesucristo, kilala mo rin kung sino ang Ama. Sapagkat si Jesus at ang Ama ay iisa. So si Jesus Christ ay nakipag-usap dito kay Maria, hindi sa kalagayan niya bilang tao or anak. Siya ay nagsalita kay Maria bilang Diyos na Ama ng lahat. Kasi kung tao lang si Kristo, hindi mo maiintindihan itong talatang to. Anong ugali mayroon siya kung tao lang siya? Kung sagot-sagutin niya ang kanyang nanay, babae, anong pakialam ko sa iyo? Hindi pa dumarating ang oras ko. Ako kung marinig ko ang anak ko na ganyan sumagot sa nanay niya, magdidilim yung paningin ko, magpapanting yung tainga ko. Pero bakit ganito magsalita si Jesus Christ? Unawain natin na hindi lamang siya tao. Nung nagsalita siya ng ganyan kay Maria, siya ay nagsalita bilang Diyos. Hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon, na walang pwedeng magdikta sa Kanya.
na lahat ng bagay na ginagawa niya, He makes all things beautiful in His time. Not in our time. Not in our term, but in His own time. Kaya kahit sa pakiramdam mo ay nadidelay na ang pagkilos ng Diyos, hindi nangangahulugan na ang Diyos ay nagpapabaya sa iyo. God has a purpose in every delay sa ating mga panalangin. Na tila baga, naiinip ka na, Pastor, ang tagal ko nang nagpipray, pero hindi naman binibigay ng Panginoon. Huwag ka magtampo sa Diyos. Alamin mo kung anong layunin ng Diyos. Bakit tila nadidelay ang sagot sa iyong panalangin? Tiyak may dahilan siya. At valid reason yung dahilan niya for that kind of delay. Because God's denial, or God's delay rather, doesn't mean denial. Purihin ang pangalan ng ating Panginoon. Naway may naunawaan kayo mga kapatid. So, naway natulungan ko kayo to resolve, to understand the scenario, yung conversation between Mary and the Lord Jesus Christ. Na tinawag ni Jesus si Maria na, babae, anong pakialam ko sa iyo? Kung ikaw ay nanay na nakikinig ngayon, aaminin mo ngayon na hindi mo magugustuhan kapag sinagot ka ng ganyan ng anak mo. Kung medyo strong yung personality mo, masasampal mo pa yung anak mo. Pero bakit hindi man lang nag-react si Maria? Konsentidor ba siyang nanay? Hindi. Naiintindihan kasi ni Maria ang kanyang kalagayan. Hindi siya nanay ng Diyos. Hindi siya mother of God. Kundi siya ay mother of Jesus Christ in His flesh only. In His humanity only. Kaya hindi ni Maria tinuturing ang sarili niya na mother of God siya. Kaya wag nating ilagay si Maria sa alanganing kalagayan na hindi niya naman totoong kalagayan. Mga kapatid. Isa pa, yung hanggang ngayon tinatawag natin si Maria na Virgin Mary, hindi na po yan angkop kay Maria na itawag natin. Kasi pagkatapos ni Maria ipanganak si Jesus, nagkaasawahan si Jose at si Maria. At maraming talata sa Biblia ang nagsasabi na si Jesus ay may mga kapatid na anak ni Jose at ni Maria. Sa katunayan, yung nagsulat ng Book of Jude, bago mag-Revelation, ang nagsulat niyan ay kapatid ni Jesus Christ sa laman na anak ni Jose at ni Maria nung sila ay nagkaasawahan. At may mga anak pang babae. Kung for example may anak ka ng 3, ipagpalagay natin 3, 4 ang naging anak ni Jose at ni Maria, angkop pa ba na tawagin siya ngayon na Virgin Mary? Mga babae, alam kong ang sagot nyo ay hindi na angkop. May anak ka ng 5, berhin ka pa ba? Di ba hindi na? Kaya si Maria, kung nagkatuluyan sila ni Jesus Christ, or ni Joseph rather, kung nagkatuluyang mag-asawa si Maria at si Jose, at nagkaanak sila, isa sa anak na napangalanan niya si Jude, naging alagad yan ni Jesus Christ after His resurrection. So, aminado tayo, hindi na siya berhen. Kaya, wag na nating tatawagin ngayon si Maria na Berhen Maria. Kailan siya berhen? Nung ipinaglihi si Jesus Christ. Doon siya berhen. Pero hindi niya na-preserve yung kanyang virginity hanggang sa panahon ngayon. Sapagkat hindi pinayagan ng anghel yung binabalak ni Jose na lihim na hiwalayan si Maria. Kung hindi sila nagkahiwalay, nagkaasawahan nga sila. Nagkaanak nga. Kaya wag nyo nang tutulan kung sinasabi ko na hindi na angkop na ngayon ay tawaging berhen si Maria. Noon, nung pinaglilihi pa lang si Jesus Christ, yun lang yung maiksing panahon na siya ay berhen. Pero hindi yun napanatili magpakailan man o habang buhay. So I hope na mag-a-agree kayo dahil yan naman po ang nakasulat sa Biblia. Kaya naway naunawaan natin mga kapatid. So,
Dumating si Jesus Christ na ilibing na si Lazaro. Ano ang purpose ni Jesus Christ? Para ipakita niya sa mga walang pananampalataya sa panahon na yon na hindi lamang sakit ang kaya niyang lunasan. Pati ang kamatayan ay kaya niyang lunasan. Na kahit si Lazarus ay inaagnas na, ang kanyang katawan ay kayang ibangon ng Panginoon mula sa mga patay. Amen. Kaya kapatid, kung tila nadidelay ang panalangin mo, kung tila nadidelay ang kahilingan mo sa Diyos, huwag kang magdamdam sa Panginoon. Unawain mo na may purpose ang Diyos. In every delay, He has a purpose. Just pray, just wait upon the Lord, and God will renew your strength. Kapag hindi agad ikaw answered prayer sa mga panalangin mo, Pastor, nag-ayuno na ako, nanalangin pa ako, ang iba pa nga, namanata pa ako, ay hindi mo pwedeng puwersahin ang Diyos in your own term, sapagkat kumikilos ang Diyos in His own time. He makes all things beautiful in His time. Kaya, pahabain natin yung ating pasensya. At yun ang tinuturo ng Panginoon. Ang sagot ng Diyos sa ating mga panalangin, 3 bagay. Yes, kapag kalooban niya. Wait, kapag kalooban niya pero hindi pa, kumbaga sa prutas, hindi pa hinog. Kaya hintayin mo. Pero yan ay para sa iyo. Di ba mayroong anak, sinusundot na yung bunga ng mangga. Sasabihin ng nanay, anak, pahinugin mo muna yan. Para sa iyo naman yan. So ano ang itinuturo ng nanay doon sa anak? Maghintay ka. Hindi porket ginusto mo ngayon, ibigay sa iyo ngayon. Hintayin mo. Kaya sa panalangin natin, ang sagot ng Diyos, 3. Yes, no, kapag hindi kalooban, no talaga yun. Pero pag kalooban niya, pero kailangan mo pang lumago. Kailangan ka pang ihanda. The Lord will answer you. Wait. Yan. Continue to pray. Just wait. At ang Diyos sa tamang panahon ay kikilos sa ating pong mga buhay. Dahil ang pagpapala ng Diyos na gustong ibigay sa atin ay pagpapalang hindi hilaw, kundi pagpapalang naluto sa panalangin at sa kalooban ng ating Panginoon. Kahit yung kanin, nagsasaing ka ng kanin, gutom ka na, naintindihan natin, gutom ka na. Pero pag di ka marunong maghintay, ang kakainin mo, sabi sa Bicol, di pa nga ni nauunog, sibutunon ka na, kaya nagragamo pa ang kanin. Malata yung kanin kasi hindi ka marunong maghintay. Kaya dito, niloob ng Diyos na si Lazaro ay mamatay, lumuba ang sakit, mamatay, ilibing sa isang mahalagang layunin. Mula nung araw na yon na si Lazarus ay tinawag ng Diyos para bumangon mula sa libingan galing sa mga patay. Wala nang nag-alinlangan kay Jesus doon sa panahon na yon. Lahat ng mga tao doon, ng mga walang pananampalataya, ay nagkaroon ng pananampalataya sa Panginoong Hesukristo. God bless everyone. I hope na may napulot po kayong kalakasan sa paksang ating pinag-aralan. Pagpalain kayo ng Diyos at tayo po ay muling manalangin. Panginoong Hesus, ngayong umaga kami po ay muling nagpapasalamat sa salita mo at sa paksang ito na aming ipinaglingkod, na alam ko, Diyos, na may mga tinuturo ka sa lahat ng nakinig at sumubaybay. Ikaw ay Diyos na nangakong hindi mo kami iiwan, hindi mo kami pababayaan. Na kapag tumawag kami sa iyo, ikaw ay sasagot.
Jeremiah 33 verse 3. Biguan Ngunit sa puntong ito na si Lazarus ay hindi mo pinuntahan, hinayaan mong magkasakit, lumala, mamatay, mailibing. Naunawaan namin ngayon na mayroon kang layunin sa bawat bagay na tila naaantala. Mayroon kang tinuturo sa mga taong lalo pang dapat lumago sa pananampalataya. I pray God to increase our faith together with our viewers and listeners. Increase our faith. Prolong our patience. Pahabain mo yung aming pasensya na hindi ka namin bibigyan ng ultimatum when we pray, kundi ilalagay namin ang aming buong pagtitiwala sa iyo na sa tamang panahong itinakda mo, tutugunin mo ang aming mga panalangin. Teach us to wait. Turuan mo kaming maghintay. Kung hindi pa man napapanahon ang aming mga ipinapanalangin. Naniniwala kami, Panginoon, you will sustain our lives while waiting. Palalakasin mo, i-renew mo ang aming kalakasan for us to be able to wait until the perfect time na itinatakda mo upang sagutin ang aming dalangin. Maraming salamat, Panginoon. Pagkalooban mo ng pananampalataya ang lahat ng mga nakikinig sa umagang ito. In the name of Jesus Christ, I declare blessing upon the lives of our viewers and our listeners right now. We pronounce blessing, spiritual strength, positive mindset sa buhay ng aming mga kababayan at taga-subaybay. Maraming salamat po, Diyos. Pagpalain mo lahat ng nagpahalaga sa iyong salita ngayong umaga. Sa aming pagtatanghal ng iyong salita, mangusap ka po sa kanilang puso at sa kanilang kaisipan. Purihin ka, Panginoong Hesus, sa iyong katapatan. Ito po ang aming samot dalangin. In the name of our Lord Jesus Christ we pray. Amen. And amen. Mga kapatid, salamat sa inyong pagsubaybay at bago po tayo maghiwa-hiwalay, bago tayo magtapos, inanyayaan po natin ang ating mga kababayan sa ating pagsamba sa Panginoon bukas, araw ng Sabado hanggang Linggo. Alas 6:30 ng umaga, Sabado, dyan po sa ating congregation ng UPC Magsaysay Bulan. At Sabado pa rin, alas 8 ng umaga, dito po ang ating pagsamba sa congregation ng UPC Ikirino Bulan. At pag-araw ng Linggo, alas 7 ng umaga, ang ating pagsamba ay dyan sa UPC Santa Remedios Bulan. At araw pa rin ng Linggo, alas 3 ng hapon, ang ating pagsamba ay dyan po sa UPC Barangay Aguinaldo Bulan. Ayan, alas 3 ng hapon. So yan po yung batch by batch na pagsamba. Kung saan kayo malapit, we invite you to join us and enjoy the presence of the Lord. Maraming salamat. Paki-share na lang po ng ating episode. May 100 na viewers ngayong umaga. I-share nyo po upang marami pa ang mapagpala at makatanggap ng salita ng Diyos sa kanilang mga buhay. Muli, ito po ang inyong lingkod, Pastor Randy Rosari ng United Pentecostal Church Bulan, na nagpapasalamat sa inyong pagsubaybay at lagi nating tandaan na tanging si Jesus lamang po ang ating buhay na pag-asa. Kapag